Babe, dali, umakyat ka dito sa taas. Sigaw ni Diana sa partner na naguhugas ng pinagkainan nila. Ay, ang bagal mo naman, babe, oh. Humahangos na umakyat sa second floor ng inuupahan nilang apartment unit si Ezekiel. Basa pa ang gitnang bahagi ng damit nito mula sa paghuhugas niya ng mga plato sa ibaba. Kakatapos lang kasi nilang mag-dinner. Bitbit nito ang walis tambo sa isang kamay at insect spray naman sa kanyang kaliwang kamay at handang makipagbardagulan sa insekto kung kinakailangan. Nasaan na ang ipis? Ako na ang bahala dito, babe. Leave it to me. Ang oy mo naman, babe. I was just going to show you na may bago na namang stories sa Instagram si Bettina. Nakanguso nitong sabi habang hindi inaalis ang mga mata sa kanyang cellphone. Nasa Hawaii pala sila ng hobby niya? Hay nako, ako kaya kailan? Dito lamang kumalma si Ezekiel at kanyang ibinaba ang mga gamit at tinabihan ng babae sa kama nila. Kilala niya si Bettina at lagi itong bukang bibig ng kinakasama. Hindi ka man lamang ba naangasan sa ginawa ko kanina? Pabiro nitong tirada kay Diana. Kinalingan ko pa naman tapos wala kang recognition. Iaalay ko ang buhay ko para sa'yo, babe. Tapos ipapakita mo lang pala ang bagong update ng kababata mo. Siyempre pinag-iipunan yan. May passport na tayo, hindi ba? Tis-tis muna tayo, babe. Malapit na tayong makarating sa mga ganyan. Saka para yan lang eh. Lumayo naman si Diana kay Ezekiel dahil sa mga sinasabi nito. You think this is nothing? Really, Ezekiel? Hindi naman bobo si Ezekiel para hindi magets na kaya niya ipinakita ang bagong update na pinost ng kababata ay dahil naiinggit ito rito. Kahit naman mahal na mahal niya si Diana, ay alam rin naman niya ang mga negative na pag-uugali nito. Kaya nga kahit nahihirapan na siya sa pagtatrabaho, ay hindi siya pa pwedeng magpahinga dahil napakagastadora at maraming luho ang kanyang kinakasama. Pati nga budget ng ina sa probinsya, minsan ay nakakaligtaan na niya kapag nag-overdraft ang budget niya. Mabuti na lamang at bago pa sila magkakilala ni Diana, ay naipagtayo niya na ito ng maliit na tindahan para may pagkaabalahan naman ito at may pagkunan sa pang-araw-araw. Hindi rin naman siya inuobliga ng kanyang ina na padalhan ito. Graduate na rin ang bunso niyang kapatid at may trabaho na rin sa probinsya, kaya hindi siya nag-aalala sa mga ito. Nagkaroon lamang ng lamat ang relasyon nila buhat nang dumating si Diana sa buhay niya. Hindi nito gusto ang buhay probinsya. At kahit hindi sabihin ng ina at kapatid ang disgusto kay Diana, ay ramdam niya ito. Subalit mahal na mahal niya ang babae. Kaya't pinapakisamahan na lamang ito ng ina at kapatid niya. Napabuntong hininga na lamang si Ezekiel sa tantrums ni Diana. Babe, what's new? Nasa US, Bettina. Doon na nakapag-asawa yun ng apam. At doon na rin nagtatrabaho. Natural ay magpo-post yan. That's beside the point. Ano nga kasi ang pinagpupuputok ng butsi mo dyan, babe? Inosenteng tanong ni Ezekiel kay Diana. Ewan ko sa'yo. Pwede ba yun? Makagalit ka tapos ewan mo sa akin? Oo, pwede yun. Inirapan pa siya nito. Kat, I wish I could go back to the day when I met you. Natawa naman si Ezekiel. Uy, bakit naman ganun, babe? Ikaw na sana ang nag-first move? Tukso nito sa kanya, sabay sundot sa tagiliran nito. I remember that day too. Doon tayo nagsimula, babe. Parang kailan lang, ano? Yun ba ang gusto mong balikan? Hindi, no? I wish I didn't give my number to you. At sana pinakinggan ko na lamang si Bettina to try dating apps. Baka sakaling hindi ako nahihirapan ngayon. Baka sakaling nasa US na rin ako at dollars ang binibilang ko. Visit naman, no? Foul yun para kay Ezekiel. Malayo sa naghihirap ang status dito sa ngayon. Ngunit ayaw niyang damdamin ang mga sinabi ni Diana sa kanya. Matagal na silang magkalipit at fully paid na rin niya ang engagement ring na ibibigay niya rito sa 3rd anniversary nila. Balak na rin kasi niyang mag-propose dito. Pero gusto sana niya sa magandang lugar at hindi putyo-putyong proposal ang maibigay kay Diana. Mahal na mahal niya ito. Hindi pa niya nasasabi sa kanyang ina at kapatid na babae, pero malapit na. Paano ba naman kasi? Parehong ayaw ng ina at kapatid at ng best friend niya rito. Hindi na lamang niya pinapahalata kay Diana na nasasaktan siya sa binibitawan nitong salita. Idinaan na lamang niya sa yakap at halik sa pisngi nito para hindi nito makita na na-open siya. Sus,
Halika nga dito, mahal. May period ka ba ngayon? Aborito ka kasi, babe. Gusto mo ba ng ice cream? Sige, bibili kita sa 7-Eleven. Che, yung ibibili mo naman sa akin na ice cream yung 3-in-1+1. Hindi ka man lang makabili ng medyo sosyal. Yung pwede namang My Day. Pwede naman yun, babe. Yung iba nga kahit Lerda ice cream lang okay na sa kanila. Katwiran niya pa rito. Ayoko. Kasi baka imbis na may mag-like, at ipagtawanan pa ako ng mga kaibigan ko. Paano ko tatapatan yung pinost ni Bettina, ha? Ice cream? Nahiibang ka na ba? Pasensya ka na, babe. Diyan na kasi ng bahay Saka yung ibang bills din natin. Saka hindi mo naman kailangang tapatan ng post niya. Sa susunod na sahod ko na lang, ha? Ililibre kita. Aalis tayo. Sambit na lamang niya rito. Nako, Ezekiel, ilang beses ko nang narinig yan sa'yo. Lagi namang wala Ni hindi mo nga ako madala sa mga mamahaling restaurant. Puro na lang fast food. My God, babe. Look at me. Yung formado ako, aesthetic, and then what? Sa putyo-putyong fast food mo lamang ako dadalhin? Saka hindi. Kailangan may panlaban rin akong post, no? Social media na ang labanan these days. Hindi na nila namalayan na naiwan nilang nakabukas ang unit nila at nasa loob na ang best friend ni Ezekiel na si McCoy. Narinig pala nito ang pagtatalo ng dalawa mula sa taas at umakyat na para masawata sila dahil abot hanggang sa gate ang pag-uusap nilang dalawa. Hoy, nasa gate pa lang ako ng compound nyo dinig na dinig ko na ang bibig mo, Diana. Sinong nagpapasok sa'yo dito, ha? Singal nito kay McCoy. Teka, di ba sabi ko bawal pumunta dito nang walang pasabi? Ako? Bakit? Nakabukas ang gate nyo Saka wala ka pa dito, lagi na akong nandito. What I mean is, why are you here? Maarting tanong ni Diana dito. Unlike Ezekiel, very vocal at outspoken ang kababata nito. No one invited you here. Walang pasensya si McCoy kay Diana. Bata pa lamang, ay mag-best friend na sila ni Ezekiel. Sa probinsya pa lamang sila hanggang sa makapagtapos silang pareho sa Maynila. At bago pa man mag-date sila Ezekiel at Diana, ay tahasan nitong sinabi sa kaibigan na hindi niya gusto ang ugali ng babaeng dinedate nito. Siya rin ang tipo ng kaibigan na hindi takot na sabihin kung hindi niya gusto ang isang tao. Pinapakisamahan lang ni McCoy si Diana dahil mahal ito ni Ezekiel at nare-respeto niya ang desisyon nito. Pero kahit kailan ay hindi siya nagkulang ng pagpapaunawa rito. Parang kapatid na rin kasi ang turing niya rito. Si Ezekiel na ang pumagitna para matapos na ang bardagulan ng dalawa. Babe, di ba nagpaalam na ako sa'yo last week pa? Magbabasketball lang kami ni McCoy sa may court. Magpapapawis lang kami, babe. Di ba, Koy? Oh, tapos, paano yung mga labahan? Ay, teka lang ha. Tama ba yung narinig ko? Day off ni Ezekiel ngayon, Diana. Aba, nagkakanta ko ba na tong tropa ko? At may kalyo na sa dulo ng kuko. At pati na rin sa dila kaka-English sa call center. Para lang mabigyan ka ng komportableng buhay. Tapos ganyan pa, uutusan mo pang maglaba. Koy, tama na. Saway na Ezekiel kay McCoy. Hinahayaan mo kasing mag-feeling Disney princess tutol Yan tuloy, nasusobrahan na. Kahit mukha namang Fiona. Hindi naman nagpaawat si McCoy at tinuloy ang mga sinabi. Si Diana naman ay walang pakialam sa sinasabi nito. Panay lang ang pindot nito sa cellphone niya. Lalo naman itong ikinainis ni McCoy. Hinatak na siya pababa ni Ezekiel. Mas maganda pa naman sa'yo si Yana. Sa kadihamak na mas mabait yun, no? Ex-girlfriend nito ang tinutukoy ni McCoy. Koy, tara na. Babe, ako na ang bahala Pagbalik ko, magpahinga ka lang dyan. Huwag ka nang magkikikilos pa. Talaga, alangan namang ako pa ang gumawa ng mga yan. Hoy, dapat ikaw ang naglalaba Pahabol pa ni McCoy. Malapit lang naman ang basketball court. Kahit nilakad na lamang nilang dalawa yon. Walang imik si McCoy. Hindi pa rin niya magets kung bakit hinahayaan lang ni Ezekiel na ganoon ang maging trato sa kanya ng kinakasama. Napansin rin ito ni Ezekiel. Koy, ano ba? Maglalaro pa ba tayo o ganito na lang? Ngayon na nga lang tayo pinayagan Malamang galit na naman yun ngayon. Tapos nabanggit mo pa si Yana. Gusto mo ba dribulin ko yung pagmumukha mo, Ezekiel? Katulong ka ba sa bahay mo na yun? Magkano sahod mo? Last time I check, ikaw ang nagtatrabaho. Cargo mo na nga ang lahat ng bills Tapos lahat ng luho niya isagot mo pa. Bali-balita nga sa kanto,
na malapit nang malipat ang sorting center ng Shopee sa inyo. Dahil halos araw-araw ay may parcel ang jowa mo. Tapos ikaw naman ay panay ang OT. Samantalang si Diana na yon, ano, pal? Anong pal? Shoota, nabobo ka na rin talaga no? Palatak dito. Pal as in palamunin. Napakamot na lamang sa ulo si Ezekiel. Pagdating kasi kay Diana, ay masyadong honest si McCoy at wala itong preno sa pagtuliksa sa mga kamalian nito. Hindi naman ganoon, tol. Gusto ko rin naman yung ginagawa ko. Mahinang tugon naman ito sa kaibigan. Paano'y na-real talk na naman kasi siya nito. Talaga ba? Gusto mo ring bayaran lahat ng credit card na minax out ng jowa mong walang ibang ginawa kung hindi ang mag-online shopping? Piling ko nga kaya Ezekiel ang pinangalan sa'yo ng mga magulang mo. Kasi malapit na kitang ipagtayo ng rebulto. Mahalo man lang at pagsabihin mo yung si Diana. Walang ibang alam yun kung hindi ang magsalon at makipag-party sa mga kaibigan niyang feeling anak ng Diyos. Kaya nga ako nagtatrabaho, di ba pre? Saka, paano mo naman nalaman? Paano hindi ko malalaman pre? Ay siya lang naman ang laman ng newsfeed ko. Ay oo nga pala, friends kayo sa Facebook. Medyo dismayado nitong tugon. Correction, yung dami account ko yung ginamit ko bago ko in-accept yan. Kung hindi pa ako nagpanggap na surfer ako sa LU, hindi ako i-accept niyan tol. Tapos kayo, hindi kayo friends? Paano yun? Hindi ka ba nagtataka? Bakit ayaw kanyang i-friend? Kailangan daw kasi naming irespeto ang social life ng isa't isa. Napasa po na lamang sa ulo si McCoy dahil sa kanyang narinig. Sus, Mariosip naman oh. Mabaging Panginoon. Ayoko na pong main love kung nakakabobo naman po. May I remind you na hindi mo pa siya asawa. Naku, sinasabi ko sa iyo tol, yang si Diana, pag nakakita yan ng mas baliw at mabilis mauto na mayaman, iiwan ka talaga niyan. Halika na nga, maglalaro pa ba tayo o ano? Ang dami mo kasing ebas eh. Hindi, pabalag na sagot ni McCoy. Ayaw niyang tantanan ng matalik na kaibigan. Gusto niyang magising ito sa katotohanang user ang kinakasama niya. Parang mas gusto kong tulungan ka na lang maglinis ng bahay. Sa pa yan ha, kababaeng tao hindi marunong maglinis ng bahay. Tapos kung mag-OOTD, aesthetic pa. Pweh, lahat ng sinasabi ng kanyang kaibigan ay may katotohanan naman talaga. May lungkot nang umiti lamang si Ezekiel para may iba ang usapan. Taimtim niyang ipinagdasal na wag sanang mangyari ang kahit anuman sa sinabi ni McCoy. Naisip niya tuloy si Yana, ang babaeng una niyang naging girlfriend. Pero nakipaghiwalay ito sa kanya dahil umuwi na sa kanya si Diana. Halos langit ang pagitan ng dalawang babae. Malayong malayo ito kay Yana. Kung anong disgusto ng ina at kapatid kay Diana, ay siya namang amor nito kay Yana. Mabait at mahinin nito at napakagalang pa. Masinop rin sa kanyang gamit at malinis sa bahay. Nagtuturo ito sa probinsya kasama ng kapatid niyang bunso. Si Yana ang ideal wife material. Ika nga ni McCoy. At ito rin ang unang-unang sumuntok sa kanya nang makarating ang balitang nakipag-break sa kanya si Yana. Dahil nalaman itong magkasama sila sa unit niya nang dumalong ito mula sa probinsya. Doon rin nagsimulang magkalamat ang relasyon nila ng ina, kaya't madalang na siyang umuwi. Buhat noon ay hindi na sila nakapag-usap pa. Nahumaling kasi siya si straightforwardness at Manila girl vibe ni Diana. Hanggang sa ang mga linggo ay naging buwan at unti-unti niyang nakita ang tunay na Diana. Bandang 10:00 na ng gabi nang makauwi si Ezekiel. Sa court na sila naghiwalay ni McCoy at ayaw naman niyang magpahatid pa rito dahil tiyak na magre-react ito sa talak ni Diana. Idagdag pa na baka makita nito ang kalat na naiwan niya. Ine-ensayo na niya ang kanyang rason na ibibigay sa kinakasama. Alam niyang naghihintay ito sa loob at sangkatutak na sermon ang aabutin niya rito. Mabukas naman ako. Tawag niya rito. Pero nakailang tawag na siya ay wala pa ring nagbubukas ng pinto. Bakit parang walang tao? Baka natutulog na. Buti na lang may spare key ako. Tumuloy na sa loob si Ezekiel at nadismaya na wala si Diana sa sala. Babe, I'm home. May dala akong milk tea sa'yo. Babe, baba ka na. Walang sagot mula sa itaas, kaya chinek niya na ang kwarto. Wala nga roon si Diana at napansin niyang nagkalat ang mga damit panlakad nito at pati na rin ang makeup table nito. Naisip niyang tawagan ang mga kaibigan nito. Hello Abby, si Ezekiel nga pala to. Tatanong ko lang sana kung magkasama ba kayo ni Diana ngayon.
Ha? Wala naman kaming lakad tonight eh. Saka, papasok ako ng work, Ezekiel. Wala kasi siya rito sa bahay, Abs. Nagbabakasakali lang na baka magkasama kayo. Di ba kayo lang naman ang magkakasama tuwing lumalabas kayo? Nako, Ezekiel, nabenta ka na naman siguro ni Diana. Palatak nito. Matagal na akong nakalipat ng Cebu. Dito na ako nasin ng trabaho. Kung sino man niyang kasama niya, hindi kami ni Apple. Dito na sila nagbukas ng bagong branch ng call center company nila. Nagimbal na lamang si Ezekiel sa kanyang narinig. Lagi kasing rason ni Diana ang kanyang mga kaibigan. Ganun ba? Sige, Abs, pakibati na lang ako kina Apple ha. Ay, siya nga pala, Ezekiel. Huwag mo na lang ikwento kay Diana na sabi ko ha. Alam mo naman yun, hindi ba? Sige. Buong gabing hinintay na Ezekiel si Diana. Nakatulog na siya gawa ng pagod. Nang makarinig siya ng malakas na kalabog galing sa first floor. Madaling araw na noon. At tanging ilaw lamang mula sa streetlight ang nagsisilbing ilaw hanggang sa loob ng unit nila. Teka, nalimpungatan si Ezekiel at pupungas-pungas na tiyanek kung ano ang ingay na narinig mula sa ibang bahagi ng bahay. Anong oras na ba? Tinitigan niya ang cellphone at nakitang 2:00 na ng umaga. Naalala rin niyang wala pa sa bahay ang kinakasama. No, it's fine. I live with my brother. Boses ni Diana yon na para bang may kasama sa ibaba. Tinawag siya nitong brother. Agad na lumabas si Ezekiel sa kwarto para salubungin si Diana. Pero hindi niya inaakalang ang tatambad sa kanya ay ang pakikipaghalikan ni Diana sa isang banyagang lalaki. Nanlaki ang mga mata niya dahil halos maubaran na ang kinakasama habang ang lalaki ay nakapagtanggal na ng t-shirt nito. Gimbal na gimbal si Ezekiel at walang boses na lumalabas sa kanyang lalamunan. Naghalo ang sakit at poot sa kanyang dibdib. Dahil sa nakadim light ang salas at nakainom marahil, ay hindi rin siya napansin ni Diana. Humaling na humaling ito sa yakap at talik ng lalaki. Yes, I'm yours tonight, Brycey. Give me everything you've got, but buy me back I want, ha? Of course, I'll give you anything you want, my baby. Wika ng foreigner, habang hinihiga si Diana sa sofa. Tumigil ito para matanggal ang pantalon, nang mapansin ito sa Ezekiel sa paanan ng hagdanan. Baby? Yes, ako na nga. You're taking so long to take off your pants, ha? Malanding sabi nito. Napatigil ang lalaki at pinigilan si Diana sa pagtatanggal ng kanyang pantalon. Si Ezekiel naman ay parang napako sa kinatatayuan niya. Gusto niyang sumigaw pero wala pa rin siyang boses na mailabas sa kanyang bibig. Stop! You said your brother is at work now. Oo nga. May bahid ng inis na tugon ni Diana sa banyaga. He's working right now. So, if you want to do what we came to do here, it's okay. I don't think he's at work. Napaupo na lamang si Diana. Kilala ni Ezekiel ang babae. Maiksi ang PC nito kapag nabibitin sa sexy time. Ayaw na ayaw nito ang mabagal at kailangan na maibigay kaagad dito ang gusto nito. Ito naman, do you like to do it or not? I'm not very good at waiting, baby. Pagtayo nito para yupusin mula sa likuran ng lalaki, ay nakita niya si Ezekiel na kanina pa nakamasid sa kanila. Agad na lumayo si Diana mula sa lalaki at pinulot ang saplot na nasa sahig. Babe, anong ginagawa mo rito? Kanina ka pa dyan? Hindi ba may pasok ka? Nagpantig ang tenga ni Ezekiel. Mangiyak-ngiyak ito nang maalala ang mga katagang binitawan ni Makoy sa kanya kanina. Pati kung papaano binitawan ni Diana ang mga sinabi nito nang makita siya. Parang siya pa nga ang may kasalanan kung bakit napornada ang labing-labing ng mga ito. Hayop ka, Diana. Dito mo pa dilan sa bahay ko, ha? Babe, sabi ng lalaki, is this not your brother? Come on, Step. You lied to me. Step? Yeah, we met at the bar in BGC a few hours ago. Paliwanag ng lalaki. She said her name was Stephanie and she offered to take me home because she said that she lives with her brother. Apparently, I also have this feeling that Steph is not her name and I take you are not his brother. Parang sasabog ang dibdib niya sa mga narinig. Ngunit kailangan niyang bumoses. No, I am her boyfriend and her name is not Steph. That's it. I am leaving. You know what? Your girlfriend offered to sleep with me in exchange
For just 10,000 pesos, bro. Believe it or not, I didn't know. She's not a keeper. I'm telling you. I hope that wakes you up. Kinuha nito ang t-shirt mula sa sopa at umalis na. Galit na inampas ni Diana ang lalaki. Leave! Ang dami mong sinasabi. Lumayas ka na. Hindi yung kung ano-ano pang pinagsasabi mo. Pinilit mo lang naman ako para dalhin ka rito. Saka anong 10K ang sinasabi mo? What do you think of me? A call girl? That came out of your mouth. Patutsada pa nito bago tuluyang lumabas ng pinto. My friends know you. They say you hang around foreign men all the time. Sambit pa ng banyaga. Get out! Huli na nang makita ni Ezekiel na may mga kapitbahay silang naalimpungatan dahil sa komprontasyon nila nang buksan ng banyaga ang pintuan. Dahil sa lakas ng sigaw ni Diana at dahil sa magkakalapit lamang ang mga unit ng compound, ay dinig na dinig ng lahat ng tao ang nangyari. Hoy kayo, anong tinitingin-tingin niyo dyan ha? Tapos na ang show. Magsitulog na nga kayo. Galit pa nitong sinaway ang mga nakikiusyosong kapitbahay. Aliw na aliw kayo? Ano? Baka mamaya ako na naman ang laman ng newsfeed nyo ha? Leche. Isang kapitbahay na ang hindi nakatiis. Hoy Diana, kayo ang nang-iistorbo ng mga natutulog. Tapos ikaw pa ang matapang. Imbes na mahiya ka, dahil nahuli ka na sa wakas nitong si Ezekiel, ikaw pa ang may ganang mag-call out? Iba ka rin no? Nakuha naman ito ang atensyon ni Ezekiel. Kuya Renan, ano pong sabi nyo? Nagpanik na si Diana at tinulak papasok ng bahay si Ezekiel. Tara na, pag-usapan na lamang natin ito sa loob. Huwag kang makinig sa mga yan. Gagatungan lang nila ang issue natin. Sabi pa nito na para bang hindi isang major grave offense ang nagawa. Ngunit dinaig ng kuryosidad si Ezekiel. Para sabihin nito ng kapitbahay, ay nangangahulugan lamang na may ideya na ito sa pinagagagawa ng kinakasama. Hindi niya pinansin ang pakiusap ni Diana na sa loob na nila ipagpatuloy ang pag-uusap. Kuya Renan, saglit lang po. May alam po ba kayo na kailangan kong malaman? Pinandilatan ni Diana ang matanda. Ako sinasabi ko na sa iyo, Mang Renan ha. Kalalaki mong tao, kismoso ka. Tigilan mo na nga kami ni Ezekiel. Mapait nang umiti ang matanda sa mga narinig. Alam mo Diana, noon pa man ay gusto ko lang sabihin kay Ezekiel. Pero pinangungunahan lang ako ng moralidad ko. Moralidad na wala ka. Tingnan mo nga, ikaw na ang may atraso, tapos ikaw pa tong mapagmataas. Oo Ezekiel, sa tuwing aalis ka para magtrabaho, ay kung sino-sinong lalaki ang inuwi niyan. Buti nga't nahuli mo na eh. Aba, sira ulit tong matandang to ah. Akmang susugurin sana ni Diana ang matanda, ngunit pinigilan nito ni Ezekiel. Bawiin mo yan. Bawiin mo ang mga sinasabi mo. Bakit ko babawiin? Isasabi lang naman ako ng totoo. Bumaling pa ito sa ibang kapitbahay. Diba? Pinakikisamahan ka lang ng lahat ng nandito dahil napakabait ni Ezekiel. Mistulang gumuho naman ang mundo ni Ezekiel nang magsitanguan ng mga kapitbahay nila. Kilala niya ang mga ito. Puro mga profesional at hindi mahilig sa kwentong barbero. Ang buong akala niya ay tulog na ang kinakasama habang siya ay nagpapakapuyat sa call center. Pinagsasabay pa niya ang freelancer job sa day job niya para lamang mabigay ang lahat ng gusto ni Diana. Pero iba pala ang ginagawa nito habang wala siya. Akmang susugurin ulit ni Diana ang kapitbahay nang hililan na niya ito papasok. Galit na galit pa ito at halos magwala sa loob. Pataanin mo ko, hindi maganda yung ginagawa ni Mang Renan. Pinagbibintangan niya ako nang wala namang sa ayos, babe. Napakuyom na lamang si Ezekiel ng kamao. Tunay ngang walang moralidad at wisyo ang babae. Imbes na magpaliwanag ito sa mga nakita niya, ay nagawa pa nitong maghanap ng ibang mapagbubundungan para lamang masabing wala siyang ginagawa. Teka nga, galit na galit ka kay Kuya Renan, pero hindi mo man lang ina-acknowledge na nahuli kita? Ano yun? Hallucination ko lang? Di ba dapat na nagpapaliwanag ka? Makikinig naman ako sa'yo eh. Yun na nga, nakangiting tugon ni Diana. Alam niyang kahit ano pang mangyari, ay hindi siya magagawang iwanan ni Ezekiel. It was just a big misunderstanding, babe. Namiss lang talaga kita. Masyado ka kasing busy sa work mo eh. Feeling ko tuloy wala ka ng time sa akin. Saka wala namang nangyari between me and Bracy. So, wala lang yun. Besides, huwag ka nang nagpapaliwanag kina Mang Renan. Wisit lang yun sa akin. Kasi yung misis niya, tuyot na at losyang na.
Tila nagising si Ezekiel sa isang masamang panaginip. Ngayon lamang niya na-realize na napendeho siya ng todo at muntika na siyang matali sa babaeng hindi karapat-dapat para sa kanya. At kahit na si Diana na ang may nagawang mali, ay mukhang hindi ito aakuin ng babae. Hindi siya makapaniwala na sa loob ng 3 taon ay naging bobo siya para dito. Subalit alam rin niyang hindi alis si Diana kahit iyon ang dapat, ni hindi man lamang ito humingi ng paumanhin sa nagawa nito. May trabaho pa ako mamaya, nakipagpalit ako ng ship. Tila walang narinig si Diana at aktong paakyat na ito sa itaas. 6 AM ang ship mo? Magluto ka na ha? Idamay mo na rin pati lunch ko. Inaantok na kasi ako eh. Thanks babe. May nabuong plano si Ezekiel. Isang plano na kung saan ay hindi niya kailangang maging bayolente para tuluyang maputol ang ugnayan nila ni Diana. During lunch break, ay tinext niya si McCoy para sabay na silang mananghalian sa isang sikat na samgyeopsalan sa Makati. Gulat na dumating naman si McCoy sa lugar na pagkakainan nila ng kaibigan. Huy, nabagok na ba ang utak mo? O promoted ka lang, kaya may pakain ka? Grabe ka naman pare. Minsan na nga lang ako manlibre, babasagin mo pa. Natatawang palatak ni Ezekiel sa kaibigan. Hindi mo rin ako masisisi. Ano ba naman? Buhat nang naging kayo ni Diana, ultimo pang bili ng brief mo ay madalang pa solar eclipse. Kaya medyo nanibago talaga ako sa iyo ngayon. Kung promotion naman to, malamang sa alamang, nandito yung bruha mong jowa na wala namang ibang ginawa kung hindi ang pasakitan ka emotionally at pati na rin financially. Naupo ito sa tapat ng kaibigan at sumeryoso. Di nga, ano ba talagang meron? Pare, weekend naman bukas hindi ba? Uwi tayong Batangas. Natigilan na lamang si McCoy dahil sa kanyang narinig. Ha? Pakiulit nga pre. Medyo maingay ang kalan eh. Hindi ko narinig. Napailing na lamang si Ezekiel. Alam naman niyang ito ang magiging reaksyon ng kanyang kaibigan. Dahil sa matagal-tagal na rin siya nitong kinukulit na umuwi para bisitahin ang ina at kapatid. Ang sabi ko, uwi tayo ng Batangas. Teka, madaling mag-file ng sick leave pero hindi ko gagawin kung kasama si Diana ha. Saka Diyos ko, kung sasama yon, pas na ako. Ayokong maging accomplice sa pagbibigay mo ng sama ng loob sa nanay mo. Napatawa na lamang si Ezekiel. Don't worry, hindi siya kasama. Host, di nga. Oo nga. May nangyari kasi kagabi, and it opened my mind ko eh. Seryoso niyang saan? Hiwalayin mo na tol? Tanong nito. Bago pa man makasagot si Ezekiel, ay napa-thank you Lord na ang kanyang kaibigan. Hindi pa, pero gusto ko sanang makita si Yana. Nasaktan ko siya, at hindi man lamang ako nakapag-sorry sa kanya. Alam ko na ngayon, na kaya hindi matuloy-tuloy ang plano kong proposal kay Diana, ay dahil si Yana pa rin talaga. Sana lang ay may babalikan pa ako. Matamang nakinig si McCoy sa kaibigan. Sa unang pagkakataon, ay natameme ito. Hinihintay ni Ezekiel na may sabihin ng kanyang kaibigan sa mga sinabi niya. Hindi ako pwede sa Batangas pare. Ganun ba? Hindi maitago ni Ezekiel ang pagkadismaya. Saka hindi mo na kailangang bumiyahe pa. Nasa Maynila na si Yana. Kasama ang nanay niya. May inaasikasong property. Ayon sa nabasa ko sa comment sa FB niya. Nakangiti ito mula tenga. At single pa siya. Feeling ko nga eh. Ikaw pa rin ang hinihintay niya. Buo na ang desisyon ni Ezekiel. Hanapin niya si Yana at si Diana naman ay bibigyan niya ng leksyon na hindi nito makakalimutan. Suportado naman siya ni McCoy. Dahil ito rin ang pinakaasam-asam nito. Ang makawala siya sa toxic na relasyon nila ni Diana. Gaya nga ng sabi ni McCoy, nasa Maynila nga si Yana at nakapag-usap sila ng maayos. Ang tanging ipinakiusap lamang ng ina nito ay ang putulin na muna ang anumang kaugnayan na meron siya kay Diana bago maging opisyal na magkasintahan sila ni Yana muli. Ilang araw ding hindi umuwi si Ezekiel sa unit nila ni Diana. Sinadya niya ito para maramdaman nito ang kanyang panlalamig. Ginawa niyang rason ng pag-uwi ng probinsya dahil alam niyang isa yon sa mga bagay na hindi gustong gawin ng babae. Hindi rin lingid sa kaalaman niya. Natuloy pa rin ang gimmick at panlalalaki ni Diana habang nakatira siya kay McCoy. Lahat ng kapitbahay nila ay nakatext niya at ang iba ay may mga pictures pa bilang patunay. Halos 1 linggo na siyang hindi nagagawi sa kanilang unit. Martes ng hapon ay dumaan si Yana sa bahay ni McCoy para magpaalam dahil babalik na sila ng nanay niya sa Batangas.
Susunod kami ni Makoy doon sa Holy Week para mahaba-haba ang bakasyon. Sabi ni Ezekiel habang sinasarado ang kotse ni Yana. Mag-ingat kayo tita. Love, mag-ingat ka ha. Nakaalis na nga si Yana nang may bumato sa likuran ni Ezekiel. Aray, masakit ba Ezekiel? Nakapamewang na saat na galit na si Diana. Ano, nagulat ka no? Akala mo hindi kita makikita? Hinayo pa ka? May pabata-Batangas ka pa? Andito ka lang pala sa Taguig? Tapos ano, kasama mo yung ex mong matandang dalaga? Narinig naman ni Makoy ang ingay na nanggagaling sa tapat ng bahay niya. Hoy Diana, dahan-dahan ka sa pagsasalita mo ha. Gawain mo ipapasa mo sa kaibigan ko. Dinuro ni Diana sa mukha si Makoy nang magtapat sila nito. Hoy Karen, ikaw, napaka-konsentidor mo. Anong klaseng ng kaibigan? Kukonsintin mo ang pangangabit nitong kaibigan mo? Pwede ba Diana? Gigil na sambit na Ezekiel. Walang ginagawang ganon si Makoy. Hindi rin siya kagaya ng mga kabarkada mong pinagtatakpan ng mga ginagawa mong kalokohan. Naroon pa rin ba tayo, babe? Umuwi ka na, okay? Kalimutan na lang natin ang nangyaring to. Lumambing ito ng kaunti at unti-unting lumapit kay Ezekiel. Umuwi ka na. Wala na akong supply sa bahay eh. Saka yung mga parcel ko, darating na sila next week. Wala akong cash. Hindi na nakatiis pa si Makoy. Pwede ba? Lokohin mo ang lelang mong panot. Wala kang cash? Wala ka talagang pera. Lumabas din ang totoo. Kailangan mo lang ang kaibigan ko para lang mabuhay ka. Tapos ikaw pa ang may ganang manlalaki. Tapos pag nahuli, kasalanan niya pa dahil lagi kang mag-isa. Teka, ikaw ba si Ezekiel? Oo, hindi ako si Ezekiel. Pero kaibigan ko siya. Koy, ako na. Putol na Ezekiel kay Makoy. Sigurado ka ba? Oo, sigurado siya. At isa pa, huwag mo nga impluwensya ng boyfriend ko, no? Malaki na siya at alam niyang ako ang mahal niya. Kaya nga iniwan niya si Yana, hindi ba? At uuwi na kami ngayon. At ayaw na kitang makita pa sa bahay namin. Bahay mo? O bahay ko? Natigilan na lamang si Diana. What do you mean? Doon ako nakatira kaya bahay ko na rin yon. Tama ako, di ba mahal? Nagtatakang tanong ni Diana at nagulat ito sa biglaang sagot ni Ezekiel. Sa pagkakaalam ko, ako ang nagbabayad ng renta, kuryente, tubig, internet at pati na rin ang mga grocery doon. Ultimo paglilinis at paglalaba cargo ko. Wala kang ambag na kahit ano sa bahay ko. Nagdadala ka pa ng mga lalaki doon. Iiputan mo na nga lang ako sa ulo sa mismong pamamahay ko pa. Bakit? Saan ba ako nagkulang ha, Diana? Mapait niyang tanong. Oo nga pala, hindi ako nagkulang. Sobra-sobra pa nga ang binigay ko sa iyo eh. Pati pamilya ko at sarili ko ay kinalimutan ko para lamang maibigay ang lahat ng gusto mo. Let's go home, babe. Nasasabi mo lang yan kasi nilason na ni Diana at ni Makoy ang utak mo. Pagsusumama mo pa ni Diana. Promise, magbibihave na talaga ako. Yun lang pala ang gusto mo eh. Niyakap siya ni Diana. Ngunit sigurado na siya na wala na ang dating inaakala niyang pagmamahal na meron siya para dito. Sorry pero huli na ang lahat, Diana. Kung gusto mo talagang magbago, sana ay noon pa. You are a hopeless case, Diana. Dahil sa narinig, ay na-offense si Diana. Sinampal nito ng malakas Ezekiel at mangiyak-iyak na. I knew it. Sana sa apam na lang ako sumama. Wala rin naman akong napala sa iyo eh. Break na tayo. Pagkatapos niyang sabihin niyon, ay saka lamang ito umalis. Naiwang tulala ang magkaibigan. May toyo talaga ata yung babaeng yun eh, no? Ani ni Makoy na napailing na lamang. Ikaw pa binrik? Akalain mo yun, tol? Oo nga, tol eh, no? Anyway, congrats. Libre ka na, tol. Pwede na kayong magsimula ulit ni Yana. Koy, maraming salamat ha. Salamat sa lahat-lahat. Sus, parang tanga naman to. Basta't kapag ako naman ang nagpakatanga sa pag-ibig, tektusan mo na lamang ako agad ha. Oo naman tol, yun lang naman pala eh. Ibang klaseng ginhawa ang naramdaman ni Ezekiel. Ginhawang akala niya ay hindi niya na mararamdaman kahit kailan kung patuloy siyang magbubulag-bulagan sa inaakala niyang pag-ibig. Nabalitaan na lamang niya na umalis na si Diana sa unit nila dahil hindi na ito nakakabayad ng renta at bills. Siya naman ay muli nang nakausap ang ina at kapatid at ipinagpatuloy ang pagsuyo sa babaeng tinatangi. Sa ngayon, ay naibigay na niya ang singsing na pinag-ipunan niya kay Yana. Pinagpaplanuhan na rin nila ang kanilang nalalapit na kasal. Tunay ngang true love
We'll find a way. Ang walang kwentang si Diana naman ay napariwara na ang buhay. Simula nang umalis ito sa puder ni Ezekiel. Sunod-sunod na mga karma ang tinamasa nito sa kanyang buhay dahil sa panloloko niya sa binata. Si Ezekiel naman ay tuloy-tuloy ang blessing na dumarating sa kanya hanggang sa tuluyan na nga silang makikasal nitong si Yana. Mula noon ay naging masaya na nga sila at wala nang naging hadlang pa